At sa nakaraan nating kwento, habang nakasunod sa likuran, lumingon siya kay Benedict Califf, at sa isipan ni Henry malinaw na si Benedict ay may balak ng maging isang tiranong hari sa hinaharap. Nilakad nila ang kahabaan ng pasilyo, at habang naglalakad, napansin ni Henry na si Benedict ay hindi pa nabubura ang lahat ng bakas ng digmaang sibil. Nang makaupo na sa mesa ng negosasyon, diretsyong tinanong ni Eisen kay Benedict, kung ito ba ay isang rebelyon. Sumagot si Benedict sa tanong ni Count Eisen, na hindi ito isang rebelyon kundi ito ay isang simpleng away sa loob ng pamilya. Hindi na nagtaka pa si Eisen, para sa kanya, pare-pareho lang ang dahilan ng mga rebelde. Sa seryosong tono tinanong niya kung ang kanyang layunin ay agawin ang trono mula sa hari. Natigilan si Benedict, at hindi sumagot sa tanong ng konde. Sa pilyo nitong ngiti, tinanong siya ng count na ibabalik nila sa imperyo ang mga maharlika na namumuno sa kaharian ng Shahatra, at tinanong kung okay lang ba ito sa kanya. Habang sinasali ng mainit na tsaa mula sa takuri, sumagot si Benedict na hindi ito ganun kadali, at ang trono ng Shahatra ay hindi basta-bastang makukuha sa pamamagitan lang ng pagsakop sa palasyo. Hindi maintindihan ni Eisen kung ano ang ibig niyang sabihin na hindi simpleng bagay. Bago higupin ang tsaa, pinaliwanag ni Benedict na may mga proseso raw na kailangang pagdaanan para maging lehitimong hari, at kailangan doon ang kasalukuyang pamilya ng hari. Sa inis, ibinagsak ni Count Eisen ang kamao niya sa mesa, matapos marinig ang tungkol sa proseso, agad na inutusan ni Count Eisen si Benedict na ipaliwanag lahat ng ito, isa-isa, walang lalaktawan. Akala ni Henry ay magpapakumbaba na si Benedict matapos matalo sa labanan ng titigan, pero nanatili pa rin itong arogante hanggang sa huli. Napangisi si Henry, napagtanto na walang intensyon si Benedict na makipagnegosasyon sa kanila, at nararamdaman niyang minamaliit niya si Eisen. Ipinaliwanag ni Benedict na dahil lahat ng sigils na nagpapatunay na ang isa ay hari ng Shahatra ay nasa kamay ngayon ni Hararian Khan. Hindi maintindihan ni Count Eisen kung ano ang sigil kaya tinanong niya si Benedict tungkol dun. Ipinaliwanag ni Benedict na ang sigil ay tinatawag na isang marka ng Ra, ang simbolo ng iisang Diyos sa ilalim ng araw ng Shahatra. Kung ang general ng disyerto ay tinatawag na espada ng Ra, ang tunay na tagapamahala ng disyerto ay tinatawag na anak ng Ra. Upang maging bagong anak ng Ra, nangangailangan itong dumaan sa medyo komplikadong proseso, at ang pagbawi ng marka ng Ra ay isa sa mga kinakailangan. Inalok ni Benedict kay Count Eisen na dalhin ang buong pamilya ni Khan sa lugar na iyon at, kung magiging matagumpay siya at maupo bilang hari, dodoblehin daw niya ang taunang tributo na ibinibigay sa imperyo. Nagulat si Count Eisen, tumatagaktak ang pawis at hindi makapaniwalang dodoblehin ang tributo. Para kay Henry, napakalabo na hihilingin ni Benedict na isuko ang buong maharlikang pamilya kapalit lang ng isang marka ng Ra, kaya agad iminungkahi ni Henry kay Count Eisen na ipagpaliban muna ang desisyon. Sa tingin niya may binabalak si Benedict at kailangang munang ikonsulta pa ito kay Haring Hararian Khan III, lumapit si Henry sa Count, at bamulong na sigurado siya na hindi lang ang marka ng Ra ang hinahangad ngayon ni Benedict. Bagamat interesado si Count Eisen sa alok, pinaalalahanan niya si Benedict na siya pa rin ay pinuno ng mga rebelde at wala sa posisyon para magbigay ng pangakong tulad noon. Nangako si Eisen na pagkatapos nilang makausap si Khan, ang hari ng Shahatra, magpapadala sila ng opisyal na sugo para ihayag ang pasya ng imperyo. Wala naman pag-alinlangang pumayag si Benedict kay Count Eisen. Sinabi naman ni Henry na dahil napakahirap makarating sa lugar ng Shahatra, umaasa siyang makatatanggap ng sapat na supply ang mga sundalo ng Shonan. Nangako naman si Benedict Califf na ibibigay niya ang lahat ng kailangan nila. Kinalaunan, dahil sa sama ng loob, sinuntok ni Benedict ang pader. Sa hindi kalayuan, narinig niya ang isang tinig mula sa labas, at sinabi nito na hindi niya inaasahan na personal na dadating si Count Eisen. Habang nananatiling nakadikit ang kamao sa nasirang pader, tinanong siya ni Benedict kung palihim ba siyang nanunood sa kanila. Ang kausap niya ay si Sir Mordred. Sinabi ni Mordred na hindi raw niya kilala ang lalaking nakatayo sa likod ni Eisen, kaya tinanong niya kay Benedict kung sino ito.
Ipinakilala ni Benedict na siya ay isang malapit na tagapaglingkod ni Count Eisen. Tinanong ni Benedict, nakakausapin nila si Hera Ryan Khan tungkol sa sigil, at nababahala siya na baka raw mailantad ang lahat ng sikreto nila. Ngunit tiniyak ni Mordred na may sapat na dahilan kung bakit nila kakalabanin si Eisen, at kung pipiliin ni Eisen na lumaban, handa rin silang harapin ito. Sa huli, tinanong ni Mordred si Benedict kung kulang ba siya sa tiwala sa sarili at kung natatakot ba siya. Sa kumpiyansa hinawakan niya ang dibdib, at sinabing huwag siyang sabihan ng ganoon. Mula nang tumapak sila Count Eisen sa disyerto, lahat sila ay walang iba kundi biktima sa kanya. Napatawa ng malakas si Mordred, at sinabing magugustuhan ito ni Duke Arthur Highlander. Pagkatapos hinawakan niya sa balikat si Benedict, tiniyak niyang buong suporta ang ibibigay ng mga mandirigmang Highlander, basta matupad lang ang kanilang napagkasundo ang mga bagay na ipinangako niya sa kanila. Yumuko si Benedict sa harap ni Mordred, at taos-pusong nagbibigay ng pasasalamat sa kanya. Lingid sa kanilang kaalaman, may nakikinig sa kanila, si Clever, na nakatago lang sa paligid. Pagbalik sa bahay ng Ginoo, nagpakita si Clever bilang isang puting pusa. Pinuri siya ni Henry dahil sa mahusay niyang trabaho. Binigyan din sila ng mga supply na gagamitin sa kanilang paglalakbay pabalik habang nag-iikot sa kabisera. Hinaplos ni Henry ang ulo ni Clever, para makita kung ano ang lihim nitong nasaksihan. Sinubukan ni Henry unawain ang narinig niyang pag-uusap nina Benedict at Mordred, ngunit nang hinayang siya, kung alam niya na mangyayari ito ay hinayaan na sana muna niya si Clever na makinig sa kanila ng kaunti pa. Dahil dito, napangiti si Henry, napagtanto niyang ang pinuno ng pamilya ng mga Highlander ay si Duke Arthur Highlander, at siya ang totoong nasa likod ng lahat, at sigurado talaga siyang naka-jackpot siya sa impormasyong ito isang mahalagang pagkakataon. Kinabukasan, sumisikat na ang araw sa may abot tanaw, nagsimulang nang magmarcha sina Henry, kasama ang kanyang mga mandirigma at mabilis na tumatawid sa disyerto. Sa hindi kalayuan, may malaking bundok, sa paanan nito, naroon ang command headquarters sa bungad ng Shahatra Gorge. Pagdating nila, napansin niya ang mga pagod na mga kawal, at sa isip ni Henry, wala talagang ipinagbago ang ibang mga count. Ang ibang mga kawal ay nagmamadali para sagipin ang kabayong malapit ng mamatay, at ang iba naman ay nagtatanong kung may tubig ba. Sa likuran ng count, napangisi si Henry at naisip na ang mabilis na paghahanda ng ibang mga count ay hindi nakayanan ang malupit na disyerto ng Shahatra. Nang masulyapan niya ang kulungan ng mga kabayo, napansin niyang nabawasan na ang mga ito, malamang, marami ang namatay sa init. Lumingon si Henry kay Count Eisen na nasa unahan, humingi siya ng pahintulot kung maaari niyang silipin ang kalagayan ng mga sundalo bago ang pagpupulong sa gabi. Lumingon si Count Eisen sa kanya nang may pagtataka, at sinigurado kung ang tinutukoy ba niya ay ang kanila mismong mga sundalo. Itinaas ni Henry ang isa niyang kamay at sinabing mababa na ang morale ng mga sundalo, kaya gusto lang niyang pasiglahin ang mga ito. Binigyan siya ng pahintulot ng Count, at sinabing gawin niya ang gusto niya at siya na ang bahala, at dahil dito nagpasalamat si Henry sa Count. Tumayo si Henry sa harap ng mga sundalo, nakahawak ang mga kamay sa balakang, at malakas na humingi ng atensyon, inulit naman ng mga sundalo ang kanyang sinabi. Pinanood sila ng iba pang sundalo na tauhan ng ibang mga Count, na may naguguluhang tingin. Inutusan ni Henry ang kapitan ng bawat puwersa na pumila sa harapan niya. May nagtanong kung sino ba siya para mag-utos, may isa pang sumabat, sinabing tumahimik na lang muna at sumunod. Nagkatinginan ang mga kabalyero ng mga Count at dahan-daang lumapit, hindi nagtagal, pumila na rin ang lahat. Kinuha ni Henry ang dala niyang subspace pocket na bag at sinabi na pinuno raw ito ni Count Eisen ng mga pagkain. Dahil dito, nagulat ang mga sundalo at napakamot, hindi alam kung ano ang ibig sabihin ni Henry. Napangiti si Henry habang sinasabi na lahat ay pagod na, kaya nararapat lang ang munting biyaya. Ibinuhos niya ang laman ng subspace pocket, ihulog ang tubig, karne, at tinapay. Hiniling niyang tanggapin ito bilang handog ni Count Eisen.
Namangha ang mga sundalo habang tinititigan ang pagkain. Napahawak muli sa bewang si Henry, doon na pagtanto ni Henry, habang lumalakas ang impluwensya ni Aizen, tumataas din ang sariling kredibilidad niya. Napangisi siya ng tuso, alam ng mga sundalo ang kabobohan ni Count Aizen, kaya malamang alam nilang hindi talaga siya ang nag-utos nito. Mas lalong lumapad ang ngiti ni Henry, iniisip niyang ito ay magiging tagumpay niya. Habang pinupulot ng mga sundalo ang pagkain, malakas ang pasasalamat nila kay Henry. Pero pilit pa rin niyang sinabing si Count Aizen ang nagbigay nito, gayunpaman, napatawa ang isang sundalo, alam niya kung sino talaga ang dapat pasalamatan. Nakinig si Henry sa mga pasasalamat habang nakangising parang may lihim na plano, ayon sa kanya, lahat ay umaayon sa plano. Makaraan ng kaunti, naupo na sina Henry at Count Aizen sa mesa ng negosasyon, at isang grupo ng tao ang naupo sa isang mesa sa harap nila, may isang lalaki, kayumanggi, maitim ang buhok, nagpakilalang si Hera Ryan Khan III, sa tapat nagpakilala din si Count Aizen sa hari, na mula sa Shonan family. Matapos basahin ni Aizen ang mga dokumento, tinanong ng Count kung lahat ba ng sundalong tumakas ay nasa listahan na yun, kinumpirma ito ni Khan. Pagkatapos ng sandaling pag-iisip, nagbigay si Aizen ng obserbasyon, kailangan lang pala ni Khan na magpalipas ng oras, kaya kahit may gwardya man o wala rin itong saysay. Kaya naman agad sinabi ng Count na huwag na silang magpaligoy-ligoy at lilipat na sila sa pangunahing paksa. Naisip ni Henry si Herabola Khan II, ang lalaking may mahabang buhok at may tattoo, isa raw itong mandirigmang pinuno ng disyerto. Tinitigan niya si Hera Ryan Khan at napagtantong ibang-iba ito sa ama niya, kaya ngayon, malinaw na kung bakit nag-aklas si Benedict ng digmaang sibil. Samantala, naalala ni Count Aizen ang mga panahong sina Count Sterian at Count Oscar ay nagpunta upang iligtas siya, samantalang siya naman ay nakipagkita kay Benedict Caliph, ang lider ng mga rebelde. Yumuko si Khan at sinabing narinig na niya ang tungkol sa usapang yun. Ipinulupot ni Aizen ang kanyang mga kamay at sinabing mas mapapadali siguro ang pag-uusap kung ganoon. Napangiti siya at idinugtong na nangako si Benedict na magbabayad ng dobleng tributo kaysa sa karaniwan. Pero walang reaksyon ang hari na si Hera Ryan Khan, kalma lang siya habang tinatanggap ang balita. Itinaas ni Aizen ang isang kamay nito at napansin ang pagiging kalmado ni Khan. Tinanong niya kung hindi ba talaga siya interesado sa inialok ni Benedict. Ipinatong ng hari ang kanyang mga kamay sa mesa, at sinabing alam na niyang panlilinlang lang ang alok ni Benedict para mahikayat sila. Napabuntong hininga si Hera Ryan Khan at sinabing sa kasalukuyang sitwasyong pinansyal ng Kshatrya, mahirap na makapagpadala ng kahit isang kalahating tributo, lalo na't dobleng pagpapadala ng tributo ay malayong posible. Tiningnan siya ni Aizen na may halong hindi makapaniwala, pero sinabi ng hari na kahit ganon, tinanggihan pa rin niya ang alok, isang panunuya lamang mula kay Benedict. Sinimulan magsalita ng Count ngunit naputol ito, sa seryosong tono, tinanong ni Khan ang Count kung interesado ba itong matuto pa. Habang nagpapatuloy ang usapan, tinanong ni Khan si Count Aizen kung hindi ba siya nagtataka kung bakit gustong ipalipat ni Benedict ang sarili niya rito. Tahimik na nakikinig at nagmamasid si Henry, napansin niyang si Han ay hindi simpleng tao at hindi basta-basta ang binatang ito, akala niya'y mahina ito dahil sa pangangatawan, pero malinaw na matatag ang kalooban nito tulad ng isang tunay na hari, kaya sulit itong pakinggan. Ngumiti si Count Aizen sa kasiyahan, ipinatong ang mga kamay at mukhang interesado, at tinanong kung anong kwento ang gusto nitong ibabahagi. Tiningnan niya ang mga kalalakihan na tila walang emosyon sa mukha, at ipinakilala niya ang Diyos na si Ra, at tinanong sila kung narinig na ba nila ang tungkol dito. Tiningnan ni Aizen ang hari na nagtataka, tinaas ang isang kilay, at akala niya na si Ra lang ang tanging Diyos na sinasamba ng mga taga-Kshatrya. Ibinaba ni Khan ang tingin sa mesa, at nilinaw na hindi lang ang Diyos na si Ra ang pinaniniwalaan nila. Itinukod naman ni Henry ang kanyang kamay sa kanyang baba habang maingat na nag-iisip, ibinahagi ni Khan na dalawa ang Diyos nila, si Ra, ang tagapamahala ng disyerto at araw, at ang Diyos na si Janus,
ang Diyos ng kamatayan na tumitingin sa lahat ng bagay sa kabilang buhay kasama na ang kamatayan mismo. Tumingin si Henry sa malayo, iniisip ang maitim na anyo ni Janos, naalala niyang ito ang unang beses na narinig niya ang pangalan ng Diyos na iyon. Ngumiti si Hera Ryan Khan habang iniisip ang ginintoang bilog, at sinabi, sila ang mga tao ng Shahatra, ang mga hinirang ng Diyos na sira, kaya't pinahihintulutan silang humiling sa mas mataas na kapangyarihan ng mga Diyos. Kumikinang ang mga mata ni Khan, seryoso ang tingin sa mga kalalakihan, sinabi niya, sa madaling salita, maaari nilang hiramin hindi lang ang kapangyarihan ng Diyos ng araw, kundi pati na rin ang Diyos ng kamatayan. Nagalit si Count Aizen, binagsak niya ang kamao at pinukpok ang mesa. Tiningnan niya si Khan nang may pagkamuhi, nakabukas ang bibig, at tinanong si Khan, kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinulupot ni Khan ang kanyang mga palad, at tinanong si Count Aizen kung nabanggit ba sa kanila ni Benedict ang tungkol sa tanda ng hari. Kumunat ang noo ni Aizen, nakatitig sa malayo, at tinanong si Khan kung ano ang tinutukoy niyang tanda ng hari. Tumingala ang Count, nag-isip habang nakatingin sa itaas, at sinabing, hindi tungkol sa tanda ng hari, kundi sa tanda ni Ra. Naalala ni Count Aizen kung paano tumingin si Benedict ng seryoso noon, sinabi ni Benedict na ang mga palatandaan ng hari ng Shahatra ay na kay Hera Ryan Khan pa rin, inisip ng Count ang mata ng Diyos ng araw, at sinabi sa kanya ni Benedict na iyon ang tanda ng Diyos na sira. Pumikit si Hera Ryan at bahagyang ngumiti, at nilinaw na pareho lang ang kahulugan ng mga simbolo. Napangiti si Henry, lumapit sa Count at tinanong, kung ang pagiging pinuno ba ng Shahatra ay hindi lamang pinapatunayan ng tanda ni Ra, kundi pati na rin ang tanda ni Janos, na nagbibigay ng kapangyarihan. Nagulat si Hera Ryan Khan at kinumpirma ito, at sinabi niyang matalino si Henry, dahil mabilis niyang maunawaan ang mga detalye. Nilagay ni Henry ang kanyang kamay sa kanyang mukha at tumingin palayo na parang nag-iisip. Nabanggit niya ang tungkol sa kapangyarihan ni Janos at tinanong kung ano nga ba ang kapangyarihan ni Janos. Nagtaas ng kilay si Khan habang nakatitig kay Henry, at ngumiti ang binata ng may sarkastikong ngiti. Sinabi niyang mas mabuting ipakita ito ng isang beses kaysa ikwento ng paulit-ulit. Sa interesanteng tingin, napakrus ng braso si Henry at ngumiti ng may kasiyahan, hiniling niya kay Khan na ipakita ito. Tumango ang hari, at bahagyang tumagilid ang ulo ni Hera Ryan habang nakatitig kay Henry. Tinitigan ng isang lalaki ang seryosong hari, at tinanong ni Hera Ryan kung may natitirang hayop na pwedeng ipahiram sa kanya. Itinaas ng lalaki ang kanyang daliri at kinawayan ng isang gwardya. Sa ilang sandali lang, binuksan ng sundalo ang kurtina at pumasok na may dalang buhay na manok. Kinuha ni Khan ang manok sa batok at tinitigan ito ng malamig. Binigkas niya ang mga salitang orasyon habang hinigpitan ang hawak sa leeg ng manok, at biglang lumitaw ang itim na aura at naging itim ang kulay ng manok. Napanganga si Henry sa gulat, akala niya'y ito ay itim na mahika. Bamuka ang bibig ng manok sa takot habang tinatabunan ng itim na enerhiya ang buong katawan nito. Binitiwan ni Hera Ryan Khan ang manok at nahulog ito sa mesa. Napatitig sa manok ang konde at nagtanong kung patay na ba ang manok. Ngunit bigla itong gumalaw, na ikinagulat ng konde, nagsimulang pinagaspas ang pakpak, habang binalutan ito ng mapula at maitim na enerhiya. Napangiti si Count Aizen, kahit medyo naguguluhan, sinabi niyang kamangha-mangha ito. Tumayo si Hera Ryan sa tabi ng mesa, buhay pa rin ang manok, pero hindi na bumalik sa dating anyo. Ayon sa hari, mananatiling ganoon ang manok habang buhay, hindi mamamatay, patuloy na magdurusa. Tinitigan ni Henry si Hera Ryan ng seryoso, napansin niyang kahit buhay ang manok, ito ay parabang patay na. Isang kakilakilabot na kapangyarihan, naunawaan ni Henry na hindi tanda ng Ra ang mahalaga kay Benedict, kundi ang kapangyarihan ni Janos, at gusto niya itong sa likod ng pagkukunwaring kailangan ng tanda, kaya't hiniling niyang ilipat sa kanya ang royal family. Lumingon si Henry kay Count Aizen, at naisip niya na sa ganoong kapangyarihan posible nilang labanan ang Imperial Army. Napangiti si Count Aizen na may kapilyuhan, at sinabi na ang tanda ni Ra ay isa lamang palusot ni Benedict. Yumuko si Hera Ryan Khan habang nakatingin sa mesa,
Pinaliwanag niya na si Benedict ay matagal nang nananawagan ng digmaang sibil para sa kasarinlan ng Kshatraya. Umupo si Hera Ryan sa mesa at napapikit habang umiling. Napansin ni Henry na ang paulit-ulit na pagtanggi ni Khan sa mga kahilingan ni Benedict ang nagtulak na mag-alsa. Habang nakasandal sa kanyang upuan, inisip ni Henry na hindi tulad ng kung paano nag-alok si Benedict ng isang katawa-tawang pangako ng pagtaas ng halaga ng tributo, si Hera Ryan naman ay matapang na nagpahayag ng dahilan upang supulan ang rebelyon. Napangiti siya ng bahagya habang tinatakpan ang kanyang labi, na pagtanto ni Henry na si Hera Ryan ay hindi sinayang ang oras niya sa trono. Iniisip niya si Benedict na nasa harap ng gusali, na may maliwanag na aurang kidlat ang bumabalot sa kanya, samantalang si Duke Arthur ay nababalutan ng itim na enerhiya. Naisip ni Henry na hindi naman pala walang talento si Hera Ryan, at hindi rin niya inaasahan ang itim na mahika, at maraming bagay ang tila biglang nagkakaugnay-ugnay. Habang magkatapat pa rin ang lahat, nakahiga pa rin ang manok sa mesa, at dahil dito naisip ni Henry na may kailangan siyang gawin at magiging abala siya saglit. Pagkatapos ng pagpupulong, sa labas ng tolda, may mahinang liwanag ang sumisinag. Sa loob, magkatapat sina Henry at Conde Eisen at tila may isang bagay silang pinag-uusapan sa gabi. Napakrus ng braso ang konde, at hindi maintindihan ni Eisen kung bakit kailangan pa nilang protektahan ang maharlikang pamilya, at kung bakit kailangan nilang pagtiyagaan ang ganoong abala. Paliwanag ni Henry, na hindi nila alam kung gaano kalakas ang impluwensya ni Hera Ryan Khan pagkatapos ng rebelyon. Napapikit si Eisen at tila hindi sang-ayon, pero sinabi niyang kung gusto ito ni Henry, kaya ayos lang sa kanya. Idiniin ni Henry ang kanyang palad sa dibdib, at nagpasya na pagkatapos ng pagpupulong kinabukasan, kailangang ireorganisa ang hukbo, at magsagawa ng dagdag na pagsasanay, kaya't pansamantala ay pupunta siya at maghahanda ng iba pang mga bagay. Naguluhan si Eisen, at tinanong si Henry kung bakit marami pang mga bagay na dapat ihanda. Sumagot si Henry na kailangan pa nilang kumuha ng mahiwagang mga bakal para sa kabayo ng ibang hukbo. Nakaalalay ang ulo ni Eisen sa kanyang kamao habang tinatanong kung talagang kailangang ba nilang tumulong sa iba, gayong karibal nila ang mga iyon. Pinaliwanag ni Henry na kung hindi sila magtagumpay sa pagsugpo sa rebelyon, walang kabuluhan ang lahat, kaya't tanong niya, bakit hindi maging mapagbigay kahit minsan? Nagulat si Eisen at medyo napanganga, nang ipinaalala ni Henry na siya ang magiging susunod na marquis, na mamumuno sa iba pang dalawang konde. Napangiti si Eisen at humagik-gik ng tawa, sinabing tama si Henry, saka tinanong kung meron ba siyang pera para sa presyo ng karagdagang mahiwagang sapatos ng kabayo. Napatingin si Henry sa sahig at bahagyang napangiwi, inamin niyang ang mga mahiwagang sapatos para sa kabayo ay binili gamit ang perang inutang sa ngalan ng pamilya Shonan. Yumuko siya sa harap ni Count Eisen at humingi ng paumanhin sa hindi agad na pagsabi. Pero sa totoo lang, sa isip ni Henry na ang mga mahiwagang sapatos para sa kabayo ay regalo na mismo ni Vulcanes sa kanya, at nagsinungaling si Henry tungkol sa utang. Napangisi siya sa kanyang sarili, na napagkasunduan na nila ito ni Vulcanes, plano na ni Henry na gamitin ang pagkakataon na ito upang ipakalat ang paggamit ng mahikang sapatos na bakal sa iba pang unit, at simulan na kumita ng pera sa hinaharap. Tumingin si Henry sa konde na may inosenteng ngiti, habang sa loob-loob niya ay nanlilinlang. Idiniin niya ang paghawak sa dibdib at sinabi niya kay Count Eisen na dahil ginamit niya ang ari-arian ng konde, sisiguraduhin niyang babawiin ito. Nilagay ni Eisen ang kamay sa balikat ng kanyang basalyo at sinabing inaasahan na talaga niya ang ganong sagot mula kay Henry. Pumikit si Henry at yumuko bilang pasasalamat. Sinabi ni Eisen na mahusay siyang gumanap ng tungkulin, at bilang kaisa-isang tagapaglingkod ng pamilya Shonan, pwede siyang kumuha ng anumang kailangan niya gamit ang pangalan ng konde. Itinaas ni Henry ang ulo niya, at tinignan ang Count at pinakita muli ang inosente nitong ngiti. Masaya at taos-puso siyang nagpasalamat kay Count Eisen.